So, 8 years siyang nagdusa sa kanyang karamdaman. Bakit ko ba ito sinishare sa inyo? Hindi lahat ng karamdaman natin ay pagalingin ng Diyos. So, ano ang mensahe ng Diyos? Kahit yung kanyang foster father, hindi niya ginamot. Sabi dito, to increase the virtue of patience and sanctity. The more we experience pain, the more we are we receive merits, no, from God. No? Kung meron tayong karamdaman, di ba? Ayaw ko na. Lord, ito pa yung reward ko. Buong buhay ko nasa simbahan ako. Buong buhay ko nagsiserve ako sa simbahan. Pero masakit pa rin. Masakit ni St. Joseph yung tuhod. And then blessed lang si St. Joseph. Bakit ang nag-aaruga sa kanya ay si Mama Mary at ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang greatest favor na natanggap ni St. Joseph. Ito yung conversation niya. Maganda ito. I-share ko sa inyo. He spoke these last words to Mama Mary, to Mary. Blessed are you among women, Mary. May angels and men praise you. Totoo? May angels and men without praise you. And may the name of the Lord be known, adored, and exalted in you to all the coming ages. I hope to see you in our heavenly home. So, yun ang sinasabi niya ni Mama Mary. Last words. No? Ito yung nakita ni Venerable Mother Mary of Agreda. Ito yung pinakita niya na vision before namatay si St. Joseph. Ang sabi naman niya ni Jesus, turning toward Jesus with profound reverence, St. Joseph tried in vain to kneel. Grabe ha? Lisod na siya tindog, nahirapan na siya sa pagtayo dahil sa rayuman niya. But the Savior gently took him in His arms. Angkat siya ni Cristo. While Joseph said, "My Lord and my God." So alam na talaga nila si Cristo ay Lord and God. My Lord and my God, give your blessing to your servant and pardon the faults I have committed in your service. I give you my heartfelt thanks for having chosen me to be the husband of your mother. May your glory be my thanksgiving for all eternity. Anong sagot ni Cristo? Jesus then lovingly blessed St. Joseph and said, "My Father, rest in peace. And in grace of my eternal Father, and bring to the saints in limbo the joyful news of the approach of their redemption." Dahil wala pang nakaakyat sa langit maliban sa kanya humula. John chapter 3 verse 13. So naunang namatay si St. Joseph. Ano nakasulat sa Biblia? Wala pang nakaakyat sa langit maliban sa bumaba. Sino yung bumaba? Si Kristo. So from Adam until the time of Jesus, hindi pa siya umakyat sa langit, sila ay hindi nakapasok. Okay? So anong nangyari? Sa pagkamatay ni Kristo, pumunta siya sa mga imprisoned spirits. Yun po ang limbo. Okay? Tell the spirits in limbo. Yan, mauna ka doon. The joyful news of the approach of the redemption. The coming of the redemption. Sabihin nila. So, pumunta siya sa limbo. Ibang interpretation yan, purgatory. Pumunta siya doon. At nag-preach sa imprisoned spirits. Ano? Imprisoned spirits. Bakit na-imprison sila doon? Hindi po sila makapasok sa karin sa langit. Bakit ang kailangan ng Savior? So kung wala pa si Kristo ngayon, marami pa mga kaluluwa na doon. So that's
tell them the joyful news of their redemption is approaching. So, masigla naman sila si St. Joseph bago namatay. Pero take note ha, hindi siya pinagaling ni Cristo. 8 years nagkasakit si St. Joseph. Now, kung meron kang karamdaman, huwag ka man-discourage. It is increasing your merits, increasing your sanctity, increasing your purification. Huwag kang mawala ng pag-asa. Even the Son of God experienced pain. Even the Son of God tortured. Experienced torture. Pwede naman siya pa-excited, di ba? Anak ng Diyos yun. Anak na ang mayor, excited lagi. Anak ng congressman yan. Excited na yan. But Jesus never experienced a special treatment, even though He is the Son of God. So here, we never do special treatment. Because even the Son of God never treat special. Because we are not special child. So, kailangan natin mag-sakripisyo dito. Ngayon, mga alas 2, magsimula na ako for solemn exorcism. May dalawa po ang exercise ko. Hindi ko alam mag-react ko ba yan. Kung hindi na, mas mabuti. At kung sisigaw, minsan ay sisipain ako. Hindi ka Bago pa yung, cesarean ako. Cesarean appendicitis. First time ko ngayon na nakabalik sa pag-serve. Dahil 15 days nagpa-check up dahil bigla ako na-collapse. Pero ang rason pala doon, yung pancreas ko ay hindi nag-produce ng sugar. Okay? Wala akong kain ng laro. So, delikado pala yung hindi kakain ng laro. Dahil mawala yung sugar mo, wala yung lakas mo. Kailangan yung katawan natin ng sugar, yung pancreas. Dinefective ko yung pancreas. So, 4 times na ako na-collapse. Naglalaro. So, sabi ng doktor, kain ka ng kaunti. Normal lang lahat ng mga... pagbalik ko dito, na mag-report na sana, malapit ang pumutok yung appendicitis ko. So, ang sakit, hindi ma-describe yung sakit. Hindi na mahipo yung tiyan ko. Ang sakit. Pagpunta ko dun sa hospital, yung mga nurse, magpipicture kami kay Father. Hindi yung mukha ni Father, di ba? Describe. Mamaya na lang, after operation. So, after operation, so general anesthesia, nakatulog ako. 2 oras. After operation, okay na. Following day, lumabas na naman. Lumabas ako sa hospital. Galing ako sa bahay. Doon ako sa bahay. Lagi nagla-live. Yung walang ginagawa. Nagdasal at nag-live lang. So, salamat sa Diyos nagka-recover tayo. At nagpasalamat din ako, nagkasakit ako. Bakit? Nagkapahinga. Nagkapahinga ako ng taas na panahon, naka-recharge. It is also the will of God na kapag malakas tayo, parang hindi tayo magpapahinga. So 1 month ako nagpahinga. At ngayon, isa na lang yung tinatanggap ko sa Mindanao na to dahil mag-stay na ako dito sa Valencia. Dahil marami mga pupunta dito at hindi kami magkasalubong, magkapaiwas kami. And then, focus na ako sa ministry dito. At yung mga gustong makinig through live na lang. Lagi naman ako nagla-live. Minsan pahinga ako, hindi ko mag-live. So, sana po ay natuto kayo sa mga live natin dahil kailangan talaga natin na lawakan pa yung ating kaalaman. Walang tigil sa pag-aaral po. Kung wala na kayong panahon sa pagbasa, makinig na lang kayo. Amen? And by every day. Sino ang pinakamalayo? Sino ang pinakamalayo dito? Oh, from Switzerland. Iceland? New Zealand.
Switzerland. Sino ba? From Cebu. Uy, Senior. Davao. Manila. Hindi ka magka-intindi ng salitang ugat na yun? Kasabot lang. Basta kung kisang pinatalo yun. Nahawan ka rin. Tago. Right? Bugtungbod. Ay, hindi ka naman. So, pinakamalaya sa Switzerland. 8 hours flight. 18 hours flight from Switzerland to Manila. Wow. Ang layo, no? Ilang araw na ito naghihintay. No? At salamat sa paghihintay. And then, kahit malayo sila, natuto sila through social media. So, kaya ginagamit natin, mag-live tayo para matulungan natin yung mga nasa malayo po. Sana, sa pag-uwi ninyo, mag-deliverance na kayo sa bahay ninyo. Kayo na po. Activate your faith, not your fear. Okay? Yes? Bring Father Darwin here. Yan ang gusto ni Father Julie, di ba? Last year, pupunta sana ako sa Switzerland. No? Pero yung obispo ay hindi nag-approve. Ang last year, yung bishop, in God's time. Kung hindi naman, sa ano na lang, sa YouTube na lang tayo magkikita. Kung lagi akong lalakbay, iwanan ko dito kasi. No? And then, nami-miss ko yung mga poses eh. No? I miss them like crazy. So, yan talaga yung bukasyon ko. Naawa talaga ako sa mga poses, sa mga oppress. Yung team ko lang ang nakaunawa sa kanila. Hindi nyo maunawaan sila kung totoo na oppress, totoo na obsess, totoo na possess. Kaya nga may 3 suggestions si Father Gabriel Amor sa Papa, si Papa Francisco, before siya namatay. Pero namatay lang siya, hindi pa nabasan niya ang suggestion. 3 po yung suggestion niya. Una, sabi niya, I must insist. Basahin ko yung sabi niya. Ito yung live ko kagabi. So, kung gusto niyo magbigay sa akin ng bigyan niya ng mga aklat, no? About exorcism, apologetics, then magtatayo ako ng library para sa mga CFD at para sa Deliverance Ministry. Then gusto ko na yung mga kasamahan ko ay laging nag-aaral para hindi stagnant. Okay? Kung meron kayo mga magandang aklat, ipadala nyo sa amin. No? Mga history, mga encyclopedia, ipadala nyo sa amin. Meron ako natanggap. No? Pero itong lila, yan ang lugar na ilagay natin yung library. Okay? So kung kami ay mag-stop sa pagbasa, so paulit-ulit lang yung aming mga idea. Mas mabuting magbabasa lagi. Ito yung sabi ni Father Amor, yung mga suggestion ni Father Amor. Sabi niya, nasa ano yun? 3 requests for Pope Francis by Father Gabriel Amor. First, I would insist that each diocese be obliged to have an exorcist. But sad to say, maraming mga diocese ngayon na walang exorcist. Kung meron mang exorcist, sad to say, hindi active. Bakit? Lack of faith. Or walang paniniwala na may demonyo. Lahat ay psychological lang. Pangalawa, natatakot. Totoo, hindi. So, kaya nga, maraming pumupunta dito dahil na-accommodate natin na may team tayo, hindi ako nag-iisa. So, dalawa po, after exorcism ko, nalabas ako, matapos kayo ng deliverance, at kayo na magpatuloy ha. At sana nakinig kayo sa mga do's and don'ts kanina. At hindi po yun sapat. Continue to listen to our series of talks.
and live. Dahil araw-araw marami tayong matutunan. Pangalawa, na suggestion niya kay Papa Francisco, I would insist that seminaries restore the courses of angelology and demonology. Dahil, sinalista ko nung dati, wala ito. Walang subject about angelology and demonology. Wala. Isa sa mga suggestion niya, and that candidates to the priesthood in the proximity of their ordination, malapit na sila maordinahan, assist at least one exorcism. Kailangan before sila maordinahan, bilang pare, naka-experience sila solid exorcism, naka-witness sila. Yan ang gusto ni Father Amor. Many priests can carry out their pastoral ministry without ever having any idea of the spiritual realities. And as such, they are contributing to the neglect of those who suffer from spiritual evils, especially the young, who have a right to have their needs met. Hindi sila makarelate sa mga oppressed. Kabuhi ka tayo. Kasi nabuang na ka tayo. Mukuyak. Kasi nag-drugs ka tayo, anak. Luoy. So, kita niyo maraming tao na pupunta dito dahil meron tayong paraan na speedy approach. Dahil hindi na kayo pupunta sa iba. Kung hindi natin ito gagawin, pupunta kayo sa iba. Pupunta kayo sa mga albularyo. Pupunta kayo sa mga manghuhula. Pupunta kayo sa mga anting-antingan. Bibili kayo ng mga anting-anting. By the way, yung mga proceeds sa mga religious items na binibili ninyo, tinutulong natin sa mga scholars. Meron na tayong 40 scholars na natulungan. 17 seminarians po. Sa ministry ni Cristo po. Hindi po yan akin. Ministry po yan Cristo. So, kung meron kayong mga biyaya, pwede kayo mag-share sa ministry para sa charity niyo. Meron dito yung sports and evangelization. This coming 25. Pakakainin natin buong barangay. For, sa Garcia Hernandez, sa Tabuan. San Isidro Labrador Parish. Sa bundok, sa Garcia. Pangatlo na suggestion niya. Ang pangatlong suggestion niya, third, I would insist that the ministry of exorcism be extended to all priests without any particular authorization. Kailangan lahat ng pari ay appoint na exorcist. Nasa kanila na yun. Gamitin ba nila hindi? As long as may authority sila. Okay? Ang ganda, no? Anong suggestion ni Father Gabriel? Lahat ng mga pari dapat i-appoint na exorcist. Nasa kanila na yun. Gagamitin ba niya o hindi? Kung gagamitin na, well and good. Hindi naman, okay lang. Basta may authority sila. Di ba? Not exclusive to the one priest. Yung nangyari ngayon, isa lang yung na-appoint, ang daming pumupunta. Na-exhausted na yung exorcist. No? So, luoy kay exorcist. Mo na nagkatahan uban mag-exorcist sa kapuya. Tapuan po ba din? Tapuan po. Lizzie. Sloth. Totoo yan. Totoo yan, eh. So ngayon, salamat sa Diyos dahil maraming mga pari na kinig sa atin. Marami akong invitation ngayon pero gusto ko mag-focus na sa ministry. Yan ang isa sa mga produkto sa dasal ko. Mama Mary enlighten me to be with the people of God here in the ministry. No? Okay. Kung ano yung gusto niya. Yung gusto ko talaga itong ministry. Maraming mga pari, hierarchy sa simbahan, na sinasabihan ko, tumigil ka dyan. Natatakot. Grabe yung takot nila. Sabi ko, kung titigil ako, sino tutulong sa mga ina-oppress ng demonyo? Yung biktima ng kulak, yung biktima ng barang, yung biktima ng curses, sino tutulong sa kanila? Diba? Malinaw na malinaw, si Kristo ay ginagamot niya yung may sakit sa pamagitan ng kanyang kamay.
Ngayon, pagagalingin tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamay. Saan yung kamay ni Kristo? Sa sacraments. Meron na ba pare? Dahil Sunday ngayon, punta pa tayo na additional priest para mag... Wait, kumet? Pista. Kasi, last resort natin, mag-advent ako sa inyo lahat mamaya. And then, magsagawa pa tayo ng deliverance isa-isa sa inyo. At kung may mag-react man, huwag yung videohan ha. Bawal po yun. Ayaw pa doon doon. Ha? Ay, pa doon sa samad, no? Masipaan, tulog ko, no? So, yan, dito mag-exercise ako. And then, after that, mag-anointing of the sick ako. Kung walang pari dadating, pupunta pa tayo ng mga pari. Kung wala mang pari dadating, sa pari na lang natin, sa parokya, all priests are healers. Dito way, all priests are healers. Ang may bigay ko ngayon, anointing of the sick and then anointing of senses. Mamaya, after ma-deliverance kayo lahat. Okay? Ang confession, matatawag po tayo ng mga pari. Mag-pray kayo. Dahil hindi ko kaya mag-isa lang. Noong una, ako lang mag-isa. Magpakumpisal, mag-anointing, mag-exercise. Ang po sa gabi, makakauwi sa, pagdating ko dun sa, after a year, pagdating ko sa kumbento na nakulaps ako dun sa CR ko, na-exhausted, no? Ako magpakumpisal, no? So ngayon, tatawag na kami ng pari para mabalance naman, hindi masubraan. Kung masubraan tayo, baka hindi tayo abutin ng mataas na ma-additional yung light natin. So ngayon, moderation is the great virtue. Moderation. And need you start that in the middle, the virtue will grow. No? Too much love will kill you. No? Too much love will kill you. No? I hope sa pag-uwi niyo sa bahay ninyo, mga magulang, do deliverance to your house. Alam niyo, marami pong ma-experience ninyo yung kapangyarihan ng Diyos. And then, buong pamilya ay nag-receive din ng sacrament. God is more than enough. All priests are healers. Marami mga pari nag-accuse sa atin ng mga ilang bagay na hindi naman totoo. So, sinagot ko na. Just imagine na yung ginagawa ko daw ay pagpasikat daw. And then, sinasagot ko siya na yung mga video na pinalabas natin with permission yon sa may-ari. Pangalawa, anong intention? Una, ang intention to catechize, dahil to cease to believe sa mga tao. Pangalawa, Father, ang catechism. And then, dahil dito, marami nang nagpakasal. Hindi mo ba alam, Father? Na dahil dito, marami nang nagpakasal, marami nang nangumpisal, marami nang mga tatay na bago, at marami ng ibang sekta bumalik sa simbahan, mga pastor na lumipat sa simbahan by birth, hindi sila Katoliko. Amen? Bigyan natin papuri si Pete Senior. God is good! All the time! Meron akong kanta, no? I'm here because you're here, because you are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Bahay ko na ba? Tapos gagamay ba? I'm here because you're here, because we are here, because God's here, God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen? Amen! Atong pakpakan ang Ginoo. Natutuwa ba kayo ngayon? And then, sana po, ma-share ninyo yung kaalaman na inyong natutunan dito sa ministry. Nagpasensya na kayo sa lugar. Sa sunod na mga araw, i-improve natin kung ma-donate na yung lugar sa Lila po. Officially, ma-donate din na. So,
doon tayo magtatayo ng chapel, no? Na makakomrate ko ng 500 ka mga tao, and then meron ding mga exorcism rooms, Blessed Sacrament na chapel para at mga counseling. Hindi ito basta-basta na ministry. No? Sa ministry natin, mataas yung proseso, lalo-lalo na sa mga hinaharas ng demonyo. Nung isang mga buwan, merong Iglesia ni Cristo pumupunta dito, Begbert siyang Iglesia ni Cristo, at yung anak niya ay totally possessed talaga. Hindi Greek oppression, hindi partial possessed, but totally possessed. Wala siyang alam during exorcism. Natutuwa siya. Na-amaze siya. Nakikita niya yung tubig ninyo, yung asin ninyo, napapaso yung anak niya. Kasi kung tubig ako na, bakit sisigaw yung anak ko? Bakit sisigaw yung mga demonyo? Na-amaze talaga siya. Na-surprise siya. At sabi niya, wala ito sa amin ha. Wala ito sa amin ha. At then nag-decide siya na lilipat sa simbahan. Ngayon, Katoliko na po siya. Last December 25. Is it amazing? Is it surprising? Isn't it? Atong pakpakan ang atong Diyos. Amen? And then, gamitin ninyo yung holy exercise water bago matulog. 3 times, sprinkle ninyo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And then yung obsession natin, kung meron man, yung obsession, negative yung pananaw mo sa buhay. Despite sa mga blessing na natanggap natin. Ano ba? Maging infested yung bahay ninyo. Marami sa mga anak mo na live-in lang. Marami sa mga anak ninyo na nag-abort. Hindi nyo alam. So, maging infested ang lugar. Bakit maging haunted house yung lugar? Then, maraming kasalanan na nagawa sa lugar mo yan. At kung magsikawa kayo ng deliverance, dahan-dahan mabuksan ang isipan at ang puso at ang damin ng inyong mga anak. Yan ang kapangyarihan ng sacramentals. Yung sacramentals ay magbukas daan sa pintuan sa sacrament. Okay? So, continue using it with great devotion, with great faith. Hindi yan anting-anting ha. Iba yung anting-anting. No. Dahil, ang sacramentals will lead us to proper spiritual disposition. So, dahan-dahan babaguhin niya yung ating buhay. No. Araw-araw. Sabi ng mga charismatic, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. No? Ay lang, huwag ka mausap dahil doon. Ikalaan daw mo taos Gino. Amen? Amen. Huwag mo ingon ang charismatic, binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. Binabago niya ako yearly. Wala, yearly sa sugusun. Yearly, tuwing report. No? Binabago niya ako araw-araw. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. And then yung oil, i-cross, the sign of the cross sa inyong mga apo. Sa inyong mga anak. I consecrate you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang senses ng mga anak ninyo. Okay? Bago matulog, so that they are protected from the unclean spirits. First Peter chapter 5 verse 8, ang demonyo ay parang gutom na leon. No. Nasa palibot lang natin. No. Gutom na gutom siya. Kita na gustong biktimahin. No. Consecrate your family. And by consecrating our family and our senses, we consecrate our community. Wow! No. So, sa pag-uwi ko sa bahay, yung bunsong kapatid ko ay nag-iba ng landas. No? And then, sinamahan ko. I will consecrate you so that you will be restored again. And it is not, sabi ko, yung karanasan mo is not a wasted experience. It is a lesson learned. No? Huwag kang mag-focus sa
hapon mo. Ang importante sa Diyos ay bumangon tayo. Amen? Amen. No. Why Santos na may kagahapon? Mapit makasasako may kaumangon. Amen? Amen. Praise Him, Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Kalimot na kalimot. People, God is good. God is good. All the time. Atong pagpakan ang Ginoo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Why we are here? Because God is here. God is everywhere. Amen? Amen. Sana hindi kayo mawalan ng pag-asa. Sana hindi tayo mawalan ng hope. Sana hindi tayo ma-discourage. Ano man yung mga pagsubok mo, yakapin mo. And Amen. bring it to the foot of the cross of Jesus. Amen. And only the suffering Jesus can console you, can purify us. Amen? Amen. So sa lahat na may sakit ngayon, go to the sacrament always. Receive the Eucharist daily kung gusto mo. No? Na makatanggap ng spiritual strength. Hindi human strength. Minsan ay malakas tayo, confident tayo in a human level. Hindi lang yun. It is a divine strength, spiritual strength, ang ibibigay ng Diyos sa ating lahat. Lord, itong mga pagsubok na naranas ko, pagsubok ko sa mga pamilya ko, family members ko, nahirapan ako, marami akong pinasan na krus, Panginoon, that I will offer it to you. Amen? Amen. Huwag kayong sumuko. God is with us. God is Emmanuel. Hindi niya tinapon ang krus. O ikaw, Judas Iscariot, ikaw na magpasa nito. Nag-betray ka sa akin, Judas ka. Hindi, pinasan niya. Pinagkan niya yung krus. Niyakap niya yung krus. Amen? Kung yung asawa mo yung krus, yakapin mo. Halikan mo. Bakit nalikan mo ako? Ikaw yung krus ko. Andun na yung asawa mo, mag-reply naman. Kakalikan din kita. Bakit? Krus. Ikaw din ang krus ko. Mr. Mix na tayo. Ang sweet. So, yan mga kapatid, i-offer natin lahat sa ating Panginoon. Amen? So, mag-bless na ako sa inyong mga dyan lang kayo ha, huwag na kayong lumapit sa akin. And then after ma-deliverance kayo sa mga kasamahan natin, mag-anointing of senses ako, and then anointing of the sick ako sa inyo. Unahin natin yung salt ninyo ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hindi lang kayo makaupo. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through the Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Without purified salt, with the help of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world made far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you will dine of goodness to bless and sanctify the stage of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be free from uncleanness, and the salt from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Yung salt ninyo ay holy and exorcised salt na po. Nandiyan po yan sa 2 Kings chapter 2 verse 19 to 20 po.
niligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using holy salt. Natutuwa ba kayo? So, hindi lang yan holy salt. Holy and exercise salt. Amen? Sunod natin i-bless ang tubig ninyo. Ang tubig lang ninyo ang buksan. God's creature water, I worship evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world they far. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, purification sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which will consecrate the manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever sprinkles in the homes of the faithful. Be cleansed and delivered from harm. Its sons enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from painful and hidden snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that were in be banished, so that you may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt at tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, or restrain the force of the adversary. To overcome the phrases of the enemy, we valiantly put it down. Hostile influences, prostrate and curse and we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May deadless infection cease, venomous terror be dying afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy for Lord Jesus Christ, your Son, who leads and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig nyo, lagyan nyo ng label, ha? Holy and exercise water. At ilagay nyo po yan sa altar ninyo. At sa mga walang altar, maggawa kayo ng altar, ha? Dapat lahat bahay natin may altar. Ang altar natin, ilagay natin in front of our door, main door. Para siya ang sumasalubong sa mga bisita natin. Yung divine symbol natin. Okay? Ang pinaka-the best na altar ay sa harap ng main door ninyo. Baka yung Buddha yung nasa harap ng inyong main door. So, isunod natin olive oil. Huwag yun lang i-open, ha? Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil may cast out the demon from you, but yet the Father Almighty made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driving afar from this creature oil. Did it bring health in body mind so he use it? In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also in service with knowledge, that please you to regard freely, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olive, and obtaineth unto the sick, so that in the made well we give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, this blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the ones of the enemy, that be a means of averting any kind of city for man, may be delivered from all suffering, all infirmity, and all wiles of the enemy. Made in your image and redeem your precious blood your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ our Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcise oil. Kung makakita lang kayo sa actual exorcism, during anointing of senses ng mga possessed, sisigaw sila, Amen! No? At marami ng mga albularyo dahil sa holy and exorcise oil, nag-surrender sa office natin. Bakit? Napapasok sila. Wow. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Bakit na-bless yan? Because of the ritual of the church. By the way, lahat ng pari po,
Kahit hindi siya exorcist, pwede mag-bless sa mga tubig ninyo as long as he is using the rituals of the church. Okay? Para yung intention ng simbahan ang manaig. Hindi yung intention, individual priest. Individual na blessing. Okay? So doon natin i-bless yung Santo Niño ninyo, image ni Mama Mary, image sa Panginoon, image sa mga anghel, image sa mga santo, sa Benedictine Cross, Benedictine Needles, Scapulars, Novena, Handbook, Cross, Benedictine Cross, Benedictine Needles, incense, rosaries, Bible, all your religious items in your hands, ating i-bless. General blessing ang susunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant that the Holy Spirit may be with us. Henceforth, the ministry of exorcism, spiritual liberation and exorcism, then through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one in his legions. May these religious items fight to restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the effective of peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits feign fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ our Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ our Son and Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng mga religious items inyo ay holy and exorcised sacramentos na po. At sana po, huwag kayong matakot ha. We already have our victory because Satan is already defeated. Increase your faith. Yan yung pakiusap ko sa inyo. Increase your faith. Yung mga bagong mga exorcists, they are attacked by the evil spirit through psychic attack. Bigla lang sasakit ang ulo, marami silang makikita ng mga demonyo, yung mga bagong mga exorcists. Alam nyo, paano yun ma-overcome ng mga exorcists? Ito yung secret nila. Ready na kayo? By increasing your faith and confidence in the Lord. Okay? Si Father Sikia, naka-experience, pati ako. Bakit hindi na kami nakaranas ng psychic attack? Because we increase our faith and confidence in the Lord alone. Amen? Amen. So, sa pag-uwi ninyo, you increase your faith, you increase your trust, you increase your confidence in the Lord. Amen? Amen. God is good! Amen. Oh, yeah. God is good! All the time! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Wala nang theme song na to, ha? No? So ngayon, papasok ko doon, and then may dalawa lang ako exercise, and after that, after ma-deliverance kayo lahat, lalabas ako for averting of senses and averting of the sick. Okay? At kayo na magpatuloy ha kung meron kayong karamdaman, i-deliverance ninyo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the